Hindi ako nakikita ninyo. I'd like to see your beautiful faces as well. Kasi tama ba? Ang energy ng speaker ay nakabase sa energy ng audience. And syempre, no, paano ko makikita kung ang lapit ng energy ninyo if you will be behind those boxes, no? But of course, I understand some of you probably are just on your way home, no? Ingat po kayo sa mga nag-drive and all. All right. So, syempre, uumpisahan ko na to. Can I just share my screen, Coach Catherine? Ano, yan. May mga kino-host po ako para sa makapag-admit ng mga, yan, ng ating mga attendees. Okay? So, again, thank you so much, everyone. And, kayo na napatype na ni Coach Catherine, no, kung mga taga-saan kayo. Now, I just want to ask, all right, sino po ba dito yung mga 3 months and above? Okay, pakitype po ako. Okay? Pakitype nga ako kung 3 months or above ka na. Okay? Why I'd like to know that. Okay? Kasi kung nasa 3 months ka na and above. Okay. Naku, wala pa. Ayun, si Coach Joanne. Ayan, si Coach Sarly, si Mel. Alright, si Mentor Cla. Okay. So, sa lahat ng mga 3 months and above. Okay, my next question is, nagpe-present ka na ba? Okay. Alright. Ipakitype nga dyan, guilty. Kung hindi ka pa nagpe-present, wag kang mahiya. Okay? Because I understand, because when I was starting also before, ganyan na ganyan din ako. Di ba? Ayoko mag-present. Ang sabi ko sa upline ko dati, upline, ako bahalang magbitbit ng guest, pero ikaw magpe-present. Sino dyan ang guilty? Or dating naging guilty? Hello, Mentor Kia! Ayan. Or pakitype dyan, guilty, okay? Kung naging guilty ka man dati, no? Ayan, Maribel. Oo, Maribel. Ayan, I remember this time. Okay. So as I said, malupit ako maghakot ng guests, pero medyo it took me some time to really present. Okay? And syempre, pwede naman. Mapapapayin naman yan, di ba, Coach Maymay? O, guilty. Pero alam ko si Coach Maymay ay nagpe-present na ngayon, no? Ayan, pwede po yung mapapayin ni upline. Yun nga lang, pag si upline nagpe-present, tama ba? Si upline lang din ang si upline ang gagaling. Diba? Okay. At not only that, syempre, hindi siya sustainable. Na-imagine nyo na ba kung pumunta ako dito ng Italy tapos hanggang ngayon hindi pa rin ako marunong mag-present? Paano pupunta si Mentor Regine dito para mag-present para sa guest ko? Okay. And not only that, even provincial. Even provincial. The more na minamaster natin yung presentation, the more tayo nagtitake ng ownership ng business natin because at the end of it, negosyo natin to. Okay? Pero syempre, I'm sure madami pa rin dito ang hindi nakakilala sa akin. So bago ko pupunta sa ating topic, okay lang po ba? Magpakilala muna ako. Alright? Again, my name is Jennifer Nunez and tulad din po ng iba dito, no? Isa po akong panganay sa magkakapatid. Yan. I'm from Bulacan. May taga Bulacan ba dito? Yan, pakitype nga kung kabayan kita. Ayan. Panganay po ako sa magkakapatid and meron din po ba ditong mga katulad ka na OFW child? Ako po yung naka-pink dyan ha. Just in case hindi niyo ako nare-recognize, ako yan. Ako yan about 2 decades ago. Diba? Grabe, 2 decades ago yan. Tingnan mo nga naman nagagawa ng isa na, diba? So gusto ko pong maging doktor. I'm a frustrated doctor pero hindi afford ng family. Okay? Kasi bakit? Anong lagi namang mindset sa atin? Ako ha, ito na mindset ng tatay ko talaga sa akin. Mag-aral daw ako mabuti para magkaroon ng magandang work. So all along, yun talaga yung pinangarap ko, magkaroon ng magandang work. Okay? Hindi ko naisip pag negosyo before kasi nasanay ako sa fixed income. O sino dito ang nasanay na sa fixed income pero na-realize ko din eventually, hindi naman pala fixed ang expenses. Tama ba? Okay? Guys, kahit dito sa Europe, ganun din. Walang pinag-iba ang Pilipinas sa Europe. Lalo na, okay? So, paano na-introduce sa akin ng Usana, no? Na-introduce po sa akin ng Usana through my staff. So, after I finished my master's, sa government po ako nag-work. Kung alam niyo po yung MRT along EDSA. Okay? Alam ko maraming bago tayo sa audience ngayon. No? Diyan po ako first time nag-work as an accountant. Ako yung kauna-unahan nilang accountant. Okay? Diyan ko rin po na-meet yung husband ko. And after I finished my master's, naghanap ako ng ibang work na naman. O, diba? Kung saan ako mas mag-grow. And syempre, kung saan mas malaki ang sahod. O, diba? Sahod pa din talagang solusyon sa utak ko that time. Okay? So, as a finance manager,
okay naman po yung sahod. May mga accountants ba dito? I'm just curious. May mga accountants po ba dito sa room right now? Kasi kung meron, nagtataka ako ba't nandito ka, di ba? Dapat busy ka, nag-year-end closing ka. Di ba yung mga ganitong season, ito yung mga zombie kami, no? Okay, pero kung nandito ka at accountant ka, nako grabe, saludo ako sa'yo, di ba? Because I know at this point, alam mo na what you deserve. Right? Alam mo na ako anong gusto mo. Lakas makatrobak ng fax machine. O, di ba? Ng fax machine at saka yung calculator na akala mo dalang buong 7 kilo na luggage mo kasya doon. Okay, and syempre as a finance manager, as I said guys, okay naman po yung sahod. Okay? And perks as well. Pero ano po ang nangyari? Nag-suffer ng bonggang-bongga. Nag-suffer ng malala yung health ko. Okay? So, hanggang dumating ako sa ganito, yan, kung nakikita niyo yung nasa screen, hindi po ibang tao yan, ako pa din yan. Ako pa din yan bago ako mag-join sa USANA. So I suffered from hypertension, tumaas ang blood sugar ko, I was taking metformin, and yung cholesterol ko sobrang, alam niyo yun, very unstable din. Okay? So doon ko po nakilala ang USANA. Medyo may kayabangan pa ako that time, no? Hindi ko kailangan ng extra income. Kasi LDR kami ni husband, nandito siya, maganda din yung work niya, and yung work ko din naman sa Philippines is somehow okay din, and wala kaming anak. Okay, so sabi ko, hindi naman masyadong focus na lang ako sa work ko. Okay, not until mag-suffer po ako with those health conditions that I mentioned. So yung staff ko na lagi nagbabantay sa akin sa ospital at nagsusugod sa akin sa ospital, sabi niya, "Ma'am, why don't you listen to my presentation? Ma'am, I just want you to take the product." Okay, grabe talaga yung kulit nung upline ko na yon. Kaya kung makulit ka ngayon, kung feeling mo nakukulitan ka sa sarili mo, okay lang. Ako ay nakuha din sa ilang paulit-ulit na pangungulit ng staff ko. But yung pangungulit niya na yon, friends, naramdaman ko yung sincerity niya to help me. Okay? So malaking factor po yon. All she wants is just to help me. Alright? So ipiniresent niya to sa akin, and immediately, by the way, nakalimutan kong itanong. Nakikita niyo ba yung screen? Nakalimutan ko mag-screen check. Excited ako eh. Excited ako. Okay lang ba, Coach Katin? Okay, okay naman. Okay lang. Okay. So yeah, nung ipiniresent po sa akin yung USANA, immediately, I took it. Hindi ako nag-hesitant na mag-invest sa health ko. No? Imagine staff ko po yung nag-present sa akin. Okay, hindi ako nagkaroon ng hesitation to really invest in my health. Why? Nung mag-start ako, it was 46,000 pesos. Pero clear sa presentation, o 'di ba? Medyo pupunta na tayo sa topic natin. Na gusto nila, na pinapakita nila sa akin that USANA was the solution to my problem. Ano yung problem ko that time? Finances ba? Maybe hindi lang siguro ako aware o hindi ko lang inaamin, okay? But ang very evident na problem ko that time was my health. Lalo na during the time it was presented to me, kakamatay lang ng mother ko because of stroke at the age of 55 years old. Okay? So fast forward, ginawa ko po yung business for 2 years, part-time. Despite sa busy schedule ko, babalik ulit para maintindihan ninyo kung gaano ka-busy yung buhay ko dati. Okay? So halos sa opisina na ako natutulog lalo ng mga ganitong season. Alright? And okay naman okay naman po siya, ang tawag dito, nung ginamit ko yung product, unti-unti pong naayos ang health condition ko hanggang yung doctor ko na rin na isa-isang nagtanggal ng maintenance ko. Okay, so yun yung naging bala ko para gawin ko yung business. Okay? And fast forward, with the help of the mentors and coaches and the trainings. Ayan, kaya palakpakan mo yung sarili mo kung nandito ka kasi ganyan na ganyan lang din naman talaga kami. And I'd like to commend all our coaches na nandito ngayon sa training kasi grabe, ang lulupit na mag-present niyan sina Coach Carol. Ang lulupit na mag-present niyan ni na Mentor JP, pero grabe nandito pa din sila talaga, 'di ba? Emptying their cup and still continuously wanting and very intentional to grow. Kaya kung nandito ka ngayon, nako, sobrang eto yung magiging puhunan mo, no? Lahat ng mga trainings natin, yung magiging puhunan mo para makuha mo yung gusto mo sa USANA. Okay? Yun lang yung baon ko. That's why 2 years of doing the business, nakapag-retire po ako from employment bago ako mag 40 years old. Ginol ko din yon. Okay, it was through my mentor, Regine Malana, who made me realize na kung kaya kong tulungan
yung negosyo ng boss ko. Don't you think, Jenny, it's about time to start having your own business? Diba? Kung magaling ka sa work mo ngayon, grabe, sayang naman yung galing, diba? Kung hindi natin i-apply sa sarili nating negosyo. So I was doing Usana full-time since 2017. And even when I moved here in Italy, hanggang ngayon, ginagawa ko po yung Usana full-time. Kanina nga nasabi ni Coach Lois, ni Teacher Lois, Coach Jenny, open ko na yung Zoom. Sabi niya, ipapasa niya sa akin. Okay, wait lang ha. Hindi ako makapag-open ng camera kasi wife mode on ako. Nagluluto ako ng lunch ni husband. Diba? Pero ang saya nung nabigay na option sa buhay ko ng Usana. Because somehow now, I may not be enjoying yet the time freedom. Pero friends, sobrang sarap na meron kang option sa buhay. Tama ba? So sabi ko talaga, buti na lang talaga nag-Usana ako. Kasi kung hindi, I cannot imagine what will be my job here in Milan. Alright? Yung dati na akala ko na walang options, kundi maging empleyado lang. Friends, Usana gave me more options in life. So sino nang gusto ng ganon? I-type mo naman, ako, ako, ako. Okay, and as I said, dati nai-imagine ko lang to, 'di ba? Nai-imagine ko lang to being a full-time wife. But now, sobrang dami kong nagagawa na hindi ko talaga nagagawa before. Kaya lalo yung pamumundok, dito ko lang siya na-enjoy. Syempre, with my husband, all right? So, ano yung nakapagpabago ng life ko? And it all happened because what? Because of that small decision to what? To own my business. Diba sometimes it's the smallest decision that can change your life forever. Ayoko mag-present, ayoko mag-invite, ni ayoko nga magpa-NDO. Diba? Grabe yung pride, grabe yung ego. Pero isang quick decision lang na, okay Jenny, so hanggang kailan mo gagawin yung buhay na ginagawa mo ngayon? Diba? So I just decided to change my employee mindset to entrepreneur mindset. So sino nga ulit ang mga hindi pa nagpe-present dito? May mga umamin ba? Okay? Meron pa ba? Kung nagpe-present ka na, nako, very good, di ba? Lalo na kung 1 month ka pa lang sa business mo. Okay? So ayaw ko din naman gawin yan dati, pero na-realize ko, ang dami ko din naman ayaw gawin sa work ko araw-araw. Tama ba? Sino dito ang ayaw gumising ng 5 a.m. para lang makarating ng 8 a.m. sa work? Sige nga. Diba? Diba? 10 years mo na yan inaayawan, friend. Pero ginagawa mo pa din naman. Tama ba? So, pili lang tayo. Choose your heart. Right? Okay. So, yon inamin ko lang talaga sa sarili ko na kailangan kong gawin kahit ayaw ko dahil ginagawa ko din naman yan sa trabaho ko. Okay. So, pero what really made us, bakit may mga bagay na may mga times na ayaw pa din natin mag-present? Okay. Eto siya, marami kasi tayong maling paniniwala na kailangan pag nagpe-present, ganito, 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 ganito ka na. So, in my case before, ayaw mo ng kanin sa kantin nyo. Totoo. O, diba? Ayan, finance manager ako dati, And sanay po ako sa email and sanay ako na lagi ko lang kausap every single day boss ko tsaka mga staff ko. Hindi ako nakikipag-usap sa mga kliyente and all because trabaho niya ng sales. So, hindi ko to forte. This wasn't really my cup of tea. So, sino dito yung katulad ko, wala ding experience sa sales? As in, wale. Type mo nga, wale. Okay? Kaya lahat pala dito sales for. Ayun, madami. Kaya ayaw ko mag-present dati kasi hindi ko siya forte. Pero lahat naman pala, natututunan. Diba? Basta gustuhin mo lang. And then, kanina nga, diba, nagluluto ako. Trivia lang. Nung dumating ako sa Italy, hindi po talaga ako marunong magluto. Totoo po yan. Pero kanina habang kumakain yung husband ko, alam sabi niya, walang sama, di ba? Aminin mo to, sinabi mo to. Sarap ng pagkakaluto mo ng nilaga ngayon. Very tender yung beef, di ba? Basta gustuhin mo lang, intentional ka, alam mo, kaya mong matutunan ng lahat. Tama ba? Pero isa din sa reason natin, bakit hindi tayo comfortable mag-present? Kasi ang dami nating maling akala. Tama ba? Ano yung mga maling akala na yan? Okay? So, sige, tingnan natin na, isa-isahin natin. Okay. Number 1. Kailangan ba sanay ka talagang humarap sa tao and really love public speaking para matuto ka mag-present? So, sino dito sa mga nagpe-present na ang talagang marunong sa public speaking? Wala naman eh. Ako, I don't know, baka meron Kasi ako hindi eh. Kailangan ba maging artistic or creative? Or kailangan ba extrovert ka?
Grabe, ang dami natin mentors, including Mentor Regina, no? And coaches na mga introvert. Pero friends, halimo mag-present. Tama ba? May na-meet na ba kayong ganon? Yung parang pag nakikita mo lang sa office, si Coach Dayan Garcia, I remember na nasa Philippines kami, grabe pangiti-ngiti lang yan sa office. Diba? Very mahiyain. Pero halimo mag-present. O, diba? Or need ng decades of experience? Kailangan ba talaga may decades of experience bago ka mag-start mag-present? No. Well, of course, if tatanungin nyo kami na, 10 years and above na sa Usana, if magaling ba kami mag-present, ang sagot ko dyan, aba, dapat lang. Tama ba? Aba, dapat lang. Oh. Pero we all started as a beginner also. Kailangan lang talagang umpisahan. And ako, as I mature, hindi as I age, as I mature, I no longer aim for perfection. Coach D. Halimaw, diba? Nakaka-depress yan pagka lagi tayo mag-i-aim ng perfection. Okay? But rather, aim for excellence. Type mo nga dyan, excellence. Diba? So, kasi pagka lagi ka nag-i-aim na maging perfect ka muna bago mo umpisahan ng isang bagay, friends, hindi ka mag-i-improve. Tama ba? Every day dapat nag-i-improve tayo. So the more presentations we do, friends, pay in man yan o hindi. Promise, trust me, panalo ka pa din. Bakit? Kasi gumaling ka eh. Tama ba? Okay? Yung pag nag-present ka, hindi nag-pay in yung guess mo, ipaprocess mo ade, saan kaya ako pwede mag-improve? Alin kaya dapat kong inayos, okay, in my presentation para next time okay? Diba? So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. Thank you sa mga nagpa-participate. Grabe, ginaganahan ako lalo sa inyo. Na-miss din kita, Coach Dayan, no? Diba? So, what it takes to become a great presenter. Ready na ba kayo? Ready na ba mga ballpen and notebook ninyo? Yan. So, pag-usapan natin, what does it take to become a great presenter? Yes, as always, lagi ito. Pareto principle pa rin po tayo. 20% lang yung skills. And 80% mindset pa din. Everything is about right mindset. Before natin pag-usapan ano yung mga things to do or yung skills side, bago mag-present, okay lang ba friends? Pag-usapan muna natin ano yung tamang mindset. Kasi pag ito hindi maayos, kahit maghapon tayong magturuan ng skills friends, okay, medyo mahihirapan pa din tayo. Okay lang ba? Agree ba kayo doon? Everything is about mindset. Okay? I'm sure meron dito pinipilit mo lang yung sarili mong umatin. Huwag kang mag-alala. Ganyan din kami dati. Pero the moment na pinipilit mo yung sarili mong umatin, friends, dun pa lang minamindset mo na yung sarili mo. Diba? Minamindset mo na yung sarili mo. But now the question is, are you ready to know the diamond mindset? O, diba? Hindi gold mindset. Diamond tayo kaagad. Diba? Diamond mindset. Okay? So, type mo nga dyan kung ready ka na, mindset. Actually, friends, tinitingnan ko lang kung buhay pa, kung gising pa kayo dyan. No? Kaya pinapatype natin yan. Yan, yung mga nagtatype na yan. Yun, di ba? Yan yung mga mas maraming maa-absorb sa training. Okay? Kasi dalawa yung utilize ninyong kamay. Grabe, I'd like to commend one of my newest downline here, si Joy. Si Joy is one of, she's now currently at work, no? Pero grabe, nakapag-type ka pa din, girl, di ba? She's running for her PPPS right now. So, Diamond Mindset. Thank you so much for welcoming her. Number 1 is what? You have a strong need to make an impact. Okay? Have an impact. Check your heart. Anong goal mo? Bakit mo pinapresenta ang taong to? Okay? Gusto mo lang ba siya mapapay-in? Or you want to make an impact? Yung tipong pag-iisipan pa ng guest mo, after mong presentan, pag-iisipan pa niya. Pero dahil nag-iwan ka ng malupit, diba? At may na-share ka na value or wisdom during the presentation, friends, yung hindi ka na niya makakalimutan. Alam niyo kung anong goal after the presentation, kung hindi niyo ma-pound the spot? Ang goal is huwag mo siyang patulugin. Totoo yun, yung hindi siya makatulog kakaisip nung iniwan mo, inimpart mong value dun sa tao. Okay? That even years after, may mag-present man sa kanya ng Usana, friends, ikaw at ikaw pa din ang babalikan niyan. Okay? Kwento ko lang, Okay lang magkwento? Okay lang magkwento, I had a presentation, I think it was 2019, kung di ako nagkakamali. 2019, pinresentan ko yung isa sa mga coach ng volleyball sa UP. Okay? So, hindi siya nag-join because he was a referral to me. But during the presentation, he was very, attentive listening to me.
And then, nag-connect kami sa Facebook, no? So, he was really thanking me for the valuable impact that, sabi niya, marami siyang na-realize and all. It's just that during that time, hindi pa siya ready financially. Nagkaroon ng pandemic, napresentan siya ng linya ng mga varsity players sa UP. Alam mo, sabi niya, gusto kong mag-Usana. Okay, pero somebody shared or presented this to me last year. You know what he did, si Coach Andy? He minessage niya ako. Sabi niya, Coach Jenny, I think I'm ready now to start Usana. Doon niya kinuwento sa akin, and I was very, sobrang na-touch ako with his gesture that he went back to me when I asked him, bakit ka sa akin nag-join? Kasi okay din yung linya, yung grupo na nag-present sa kanya ng Usana. I know the people, no? Pero sabi niya sa akin, first is because ikaw yung nag-present sa akin. Second, hindi ko makakalimutan yung ipinasa mong vision during the time that you presented to me. Pagdating ng time, ngayon okay pa tayo, pero darating ang time na hindi na natin kayang mag-work o hindi natin afford mag-work because of pandemic nga, di ba? Ang tanong is, afford ba natin na hindi mag-work? Diba? Afford ba natin yung mga unavoidable situations like that, no? So yun siya, no? So make a strong and you need to make a strong impact after the presentation na hindi siya makakatulog, laman ka ng isip niya. Okay, gets niyo po ba yun? Okay, my downlines are somehow familiar with this, sir. Kasi pagka minamam ko sila after the presentation, I would always tell them, tingin mo ba, okay, makakatulog siya mamayang gabi after ng presentation mo? Kasi kung di siya makakatulog, okay lang yan, babalik at babalik pa rin yan sa'yo. Okay, so are you learning, guys? I just wanna know, are you guys learning? Okay? Type lang po dyan, no, kung may natututunan pa kayo. Ayan, thank you, Coach Learn. Selling is not about convincing people. Your product has to be a solution, yes, to some problems, and salespeople need to be good listener. That's true. So they can respond to their needs. Remember that. Thank you, Coach Eduardo. Totoo po yan. Actually, I would be mentioning that part also in our mga next slide natin. Pero sobrang totoo yan. No? Kaya very important talaga yung listening. No? Thank you so much for that, Coach. And yes, apart from you need to have a strong to make an impact, no? Syempre kailangan is lagi silang may matututunan every time na bumubuka yung bibig natin. Syempre yung maayos yung itsura natin, that adds, may kasama yon sa factor. Pero ang goal is, kada buka ng bibig natin, dapat may natututunan sila sa atin during the presentation. Wala tayong may iwang impact at mas makikita nila yung mga loopholes mo. Okay? Like yung gulo ng buhok mo, dull ng skin mo, ang daming typo error sa slides mo, those little things, kung walang laman, okay? Yung mga sinasabi natin dun sa guest natin. Is that clear? Okay? Kaya magbasa din tayo ng mga books kasi madami tayong mai-impart na value sa mga nakakausap natin na gugustuhin nila na maging part sila ng buhay mo. Diba? Meron ako natatanda, naging presentation ko, no? Grabe, 2 hours kami nagkwentuhan about lang sa libro na nabasa namin. 20 minutes lang kami nagpresent. 20 minutes lang kami nagpresent, pero 2 hours kami nagkwentuhan. Siyempre, pay-in yun, Kasi siyempre nakita niya na, I'd like to be part of this, of her tribe, something like that. Okay? So now, let's go on to the next mindset. You truly care about your audience experience. Diba? Yung concern ka, what would be this person, ano yung magiging impression ng tao na yun, ano yung magiging experience niya. Okay? Be truly concerned about your audience kasi bakit? Friends, nagbigay ng oras nila yan sa'yo. Diba? Kahit 30 minutes lang yan, kahit 20 minutes lang yan, or whatsoever, pero remember, eto lagi niyong tatandaan, I was reminded nabasa ko to somewhere, no one is actually free. People just make time for us. And to give time is to actually giving a part of themselves. Kaya hindi lang oras ang binigay nila sa atin kasi hindi natin alam, friends, ano yung sinet aside nila para mamit tayo. Diba? And also mapipil ng guest mo yan if points lang yung habol natin sa kanila. So, or we truly care about them. Okay? So show them, like what Coach Eduardo mentioned, show them that Usana is the solution to their problem. Health man yan, time or finances, and they will appreciate you ng sobra. Kasi iyan yung natatandaan ko na na-impress talaga sa akin during the time when Usana was presented to me. Okay? Solution to sa problema ko sa health.
Okay, no nakikita ko nag-improve na yung health ko and I was attending somehow training kahit napipilitan lang din ako. Okay? So nakita ko then that Usana can soon be a solution to my additional problem, which is what? Wala akong time for my husband. Okay, wala akong time for my family. Okay, now napafollow natin. Okay, that you truly care about your audience experience. Okay? Kasi bakit? When you care, you're willing to put the needed effort into it. Diba? Natatandaan ko dati, grabe sobrang blessed natin ngayon kasi may Zoom na. Pero nag-start kami, grabe magdadrive talaga kami papuntang Batangas. Naalala ko, nagpaparaan ako ng PPPS ang downline sa Batangas noon. Na-aksidente pa ako sa may Santa Rosa, Laguna. So sobrang pagod. Diba? Pero syempre, no, pagka-apply ka, kapag ka-decided ka, pag intentional ka to own your business, walang bilangan ng effort. Okay? Walang bilangan ng effort at yun yung mararamdaman ng mga guests natin. Okay? So paghandaan natin yung mga presentation, hindi bara-bara lang. Diba? Again, not perfection. Hindi naman yun ang goal natin. But what? Again? Excellence. Okay? So actually, madami pa pong mindset ang kailangan nating malaman. But for now, yan munang i-impart ko sa inyo kasi we only have very limited time. Kasi alam ko marami sa inyo excited na. Tama ba? Na i-apply matutunan dito, excited ng mag-present. Excited ng buksan ang January nila, ang 2025 nila with a bang. Okay? But of course, like I said, okay nga ang mindset, pero kailangan din syempre ang Aning 20% again kanina, tingnan ko kung nakikinig tayo. Aning 20%? 80% mindset eh. Pakitype nga ng 20%. Ako pala yatang nakapakinig. Ayun pala. Yon, skills. Tama, okay? So, syempre, kailangan pag-usapan din natin yung skills natin to deliver, okay? Kailangan pa din ng action apart from the right mindset. Thank you for participating. I appreciate you all. Okay, so let's continue. Okay. So, ano yung mga ingredients of a successful presentation? Okay, let's start with the ingredients. Kasi yes, parang pagluluto lang din yan. Oh, grabe, no? Siguro natatawa yung upline ko dito, yung mentor ko ngayon dito. No? Never niya siguro na-imagine ito yung bubukas sa bibig ko na puro pagluluto, Dati hindi ito lumalabas sa bibig ko. No? Yes, parang pagluluto lang yan. To make a very enticing dish, kailangan samahan ng love yung pagluluto. Yun yung mindset. Pero wala tayong lulutuin guys kung wala tayong ingredients. Tama ba? Hindi puro love lang. O, kailangan may ingredients. Wala tayong magiging nilagang baka kung walang ingredients. Tama ba? Okay. So, the ingredients of a successful presentation. Number 1, yes, content. Second is visual design. And lastly, delivery. Okay? So, yan pong tatlo na yan. All this for me, okay, are somehow important. Okay? Hindi tatayo ang presentation natin like nakikita nyo sa screen ngayon. Hindi tatayo ang presentation natin if may kulang sa paa nung bench. Okay? Like what you're seeing in the slide. Pwedeng tumayo, kahit dalawa lang, pero pwede bang upuan? Hindi. Diba? Shaky. And we don't like that, right? Pero iisa-isahin natin, ano yung mga need natin i-make sure for us to have a very well-prepared content, pleasing sa mata na visuals, and very important, delivery. Ready? Okay, so start tayo sa content, okay? So yes, let's start with the content. Do your research, okay? Do your research. Very important that you know, okay, the form of your or your downline's guest. Ano nga ulit yung form? F, family. Okay, alam ko maraming bago dito, kaka-NDO lang, no? Baka iba hindi pa familiar. F is like your family background ng guest mo. O is ano yung occupation ng guest mo or guest ng downline mo. R is about the recreation. And M, ano yung mission, ano yung message mo dun sa guest mo. Okay? So you can prepare ano yung mga need mong alamin before the presentation. Why? What if tanungin ka, what is intelligence technology? Di ba? Ala na, natulala ka na. Okay? Prepared ka dun sa body ng presentation, pero first question pala, intelligence technology, natulalay na. Okay? So do your research. Also, may instances na i-ask ka ng guest mo, what's the product you could recommend sa mga may, let's just say an example, thyroid concern. O akala mo pag thyroid, pare-parehas lang. Take note friends, iba ang product recommendation sa hyperthyroidism and hypothyroidism. Right? Things like that. Kaya gamit na gamit ko talaga yung Ask the Scientist,
Google. Paano ako nagsa-search sa Google, ano? Pagka halimbawa what you call this, health condition, isa-search ko doon, ano yung mga, kunyari, parang mukha ka talagang maalam. Okay? Ito po ba yung na-experience ninyo? Okay, alam niyo po ba? Kasi pagka mababa po yung ganito, ganyan po talaga yung posibleng ma-experience. O, diba? May another training tayo doon, ha? ASA training ang tawag doon. Ni coach, na ginagamit ng Mentor DK. Okay? So, things like that. Tandaan natin, friends, walang soldier or sundalo na sumugod sa giyera na walang dalang baril. Tama ba? Okay. Kaya sa mga downlines naman here, if your uplines would ask you to provide the form, send as detailed as possible. Kasi trust me, makaka-help yan sa presentation nila. Siyempre gusto mo, parehas lang kayo ng goal ni upline na mapapiin yung guest. Parehas lang kayo ng goal ni upline na makapag-impart ng value sa guest. Parehas lang kayo ng goal ni upline na ma-send natin sa message na sa guest natin that Usana is a solution to their problem. But it would be harder to connect to your guest kapag kulang yung information. Okay, napapalo ba yan? Okay, para mas maging personalized. Okay, may help natin sila, sina upline, ma-equip sumabak sa gera. Okay, i-help natin sila by providing those information. Okay, naintindihan po ba? Clear po? Okay, and next is inject stories in your presentation. Yes, because stories sell. Lalo na, no, natatandaan ko when I was running for gold. Grabe yung mga guests ko nun, nakakatuwa. Mga baby boomer, yan. Mga baby boomer, mga Gen X. Alam mo, hindi nila naiintindihan yung mga facts. Hindi nila naiintindihan, parang dead ma lang sila. But when I tell them, when I share them stories, paano nakatulong ng Usana sa hypertension ko, ano yung mga health benefits and experience ko, marami pang and all, dun talaga ko nakukuha yung attention nila. Okay? So again, stories sell. Okay? And next is, focus on the benefits and not the specs or specifics. Benefits lalo na pag di naman yan medical professional. Alright? Do be ready also, and do some research in case tanungin kayo. Okay? Pero may mga guest din talaga tayo na hindi factual. Okay? Yung gusto nila, malaman lang nila, ito yung products para dito, ito yung products para dyan. Kaya pagdating sa presentation ko, mas matagal po ako sa company. Okay? And sa opening. Kasi bakit talagang ang goal ko is makita nila na sobrang ganda ng quality ng company natin. Na kahit na pag magandang company, lahat ng product niyan maganda. Okay? Ang importante lang during that part, makita nila, may product pala sa hypertension, meron pala sa liver, meron pala para sa sleep. Something like that. Okay? Now, syempre, kung medical professional yan, be ready ka pa din. Posible may mga tanong pa rin sila sa'yo about the ingredients, what specific ingredients ang nakakapagpasarap ng tulog ng cell essentials. Gets nyo? Okay? And next is, mabilis ba ako? Nabibilisan ba kayo? Okay lang? Okay lang ba? Or you want me to adjust it ng mas slower? Okay lang po ba kayo sa facing ko? Okay, hindi naman masyado mabilis. Carry naman. Okay. Feeling ko, carry naman. Okay, all good po, Coach. Thank you. Okay, sell your vision. Ay, nasabi ko na pala. Sell your vision, not facts. Okay? Vision, friends, is super powerful. Facts, pwede nilang i-research yan. Marami na makikita yan sa Google. Okay, sa YouTube, no? I-research nila yan, pero pag share mo yung vision mo, and ma-feel nila yon, and you make them part of it, that's the best way. Yung kahit wala halos presentation, usapang pangarap pa lang, pay in na. Sino gusto nun? Okay, nag-usapang pangarap pa lang kayo, pay in na. Kaya lakihan mo dapat yung nakikita mo sa business na to. Okay, malaki ba nakikita mo sa business na to? Kasi if part-time lang ang nakikita mo, friends, maniwala ka, yan lang din makikita ng guest mo. I remember nung nag-start ako sa Usana, yung vision ko is to really makapag-resign ako and makasama ko na yung husband ko. Kaya yung mga pains ko nun, friends, maniwala kayo, puro OFW wives. Kasi nakita nila na nakaka-relate sila sa vision ko. Are you getting it? Okay? So, kailangan napapasa din natin yan during the presentation. Okay? And yes, provide testimonials or proof. Be careful lang ha. Siyempre, may mga disclaimer tayo dyan. Ayaw natin na may ma-violate tayo sa ethics and all, no? We don't need to post it. Pero during the presentation, you could share. No need to be part of the presentation kasi, di ba, limited lang naman yung time natin. Pero dapat ready ka, dapat for closing. Diba? So, ilagay mo na yan mga tools na yan. Yan. Kailangan, sa presentation ko kasi sa dulo, nandun yung mga pwedeng posible na naisip ko na hingin nila. Okay? Sa closing part.
Okay? And lastly, oh yeah, almost finished. Arrive early. Face-to-face man yan or Zoom. Okay, alala ko talaga dati, no? Pagka face-to-face kami, pag umattend ka, halimbawa ang presentation ninyo 8 p.m. Pag dumating ka ng 8 p.m. late ka. Dapat dadating ka like an hour before. Para mas ma-prepare mo yung saan ka. Natatandaan yun, sino dito yung mga Jurassic like me. Grabe, di ba? Pag magpe-present tayo sa coffee shop, pati kung saan uupo. Di ba? Yung kailangan hindi nakaharap sa tao. Diba? Hindi nakaharap dun sa daanan ng tao para hindi sila nadidistract. Something like that. Pag maaga ka na mag-a-arrive dun sa presentation venue, makakapili ka ng pwesto. Okay? Makakalma mo yung sarili mo. Okay? But I'd like to give emphasis on the importance of being on time. Okay? Kaya natutuwa talaga ako dun sa mga pumasok ng maaga dito kanina. Grabe, no? 30 minutes pa lang before 8 p.m., nasa waiting room na sila. O, di ba? Tapos on the dot, 8 p.m. pasok, di ba? One of the signs of professionalism is being on time. Tama? Okay, I mentioned already earlier the importance of valuing our guest time, right? And pag late ka, okay, magli-leave din yan agad ng bad impression. Hala, di ba? Please remember that people will join you again because they like you. Sa dami ng nagyuyusana, bakit gugustuhin nila na sa'yo mag-join? Okay, tama ba? Sa dami nagyuyusana. Okay, kunyari sa barangay ninyo, 10 kayo nagyuyusana. Pero bakit sa'yo nag-join? Is it because maganda yung yusana? Part of it. Okay? But because sa'yo siya nag-join, because they like you. And we don't like people wasting our precious time. Right? Okay? Yes, respecting others people's time. Yon. Okay, Gisto? Clear po ba yon? Okay. Next. Provide your attendees with the next steps. Ako, maganda to. Okay, next step. Okay? Huwag kang matakot magpakita ng how to start. Ang ganda ng presentation mo ng company, ng products, ng complan. Tapos pag sa dulo, okay, nagustuhan mo ba? Oo, sige, pero okay naman, maganda naman. Okay, o sige, balikan mo na lang ako pag ready ka na mag-start ha. Oh, wow! Sino dito guilty? O, guilty ako dati. Takot na takot ako. Hindi ko may bagsak-bagsak yung how would you like to start? Lalo na tong question na to, how would you like to start? Are you gonna start with cash or credit card? O, sino dito hindi pa nakapagbagsak ng tanong na ganyan? Cash or credit card? Nahiya ka pa din? Uy, ang tatapang nila, hindi na sila nahihiya. Good job yan. Ako kasi dati, hiyang-hiya ako dyan. O, diba? Kasi, again, iba yung mindset ko before eh. Okay? Parang feeling ko, pagka tinanong ko cash or credit card, parang feeling ko kinukuhanan ko na sila ng pera. Di ba? May ganyan, okay? But then, buti na lang talaga tinama ng mga uplines and coaches natin yung mindset natin. Na-realize ko, wala naman ako masamang intention. I just want to help. So what's wrong with asking them and guiding them how to start the business that could eventually change their lives? Right? Okay? Akala ko nga kasi dati parang kinukuhanan mo siya ng pera, no? Kaya hindi mo siya mabagsak-bagsak. Pero yun ba talaga yung heart mo? If not, bakit ka mahihiya? Right? Guide them kasi baka gustong-gusto na mag-start ng guest mo pero dahil hindi mo to inask, kaya sabi na lang niya, okay, sige, pag-isipan ko. O, diba? Tapos na-presentan ko, edi patay na. Sa akin nag-pay in. Kasi ako yung matapang magtanong ng cash or credit card. O, diba? So, ako yung kayang magbagsak ng cash or credit card ng walang crap. Tama ba, Sarly? Nandito yung downline ko si Sarly May. Nung tinanong ko siya, how are you gonna start? Cash or credit card? Walang kurap yun. Kaya si Coach Sarly ninyo, after the presentation, dun nagpunta ng ATM, nag-withdraw. Inabot ang euro sa akin. No? Diba? Sino gusto ng ganon? Okay? Pero tingin nyo kung ganito yung bagsak ko, ano ka mag-start? Start ka na ba? Alam mo, ikaw hindi ka na nga sure. Malamang yung guest mo hindi rin sure kung mag-start sa'yo. Tama ba? May nakaka-relate ba? Okay? Kung ganyan ka pa din ngayon, friends, baka yun na lang yung kailangan mong i-master. Cash or credit card. Yun. Okay. So next, are you still learning, guys? Malapit na tayong matapos. Okay. May natututunan po ba? Relate si Coach Kenneth. O, diba? Nako, Coach Kenneth, alam na this, ha? Okay. Learning. Thank you, Coach. Okay. Next. Punta naman tayo sa visual design. Okay. Visual design. Yes, we are blessed. We're so blessed with the wisdom of our mentors.
Okay? And team intensity, no? Kasi meron na tayong mga slides na pwede nating gamitin. Oo, gamitin nyo yan, lalo pag nag-start ka pa lang, kasi need natin ng system na duplicable. Lalo if you have a new downline na nagsha-shadow sa'yo, okay, yun muna yung gamitin mo. Pag na-complete mo na yung demo drill check natin, demo drill check ninyo, and the master mo na yan, yes, pwede mo nang somehow, laruin yung presentation mo, depende kung yung gustong marinig ng guest mo. Okay, kaya anong challenge ko sa inyo? Bilisan mong i-master yan. Okay, bilisan mong i-master yan, diba? So, kailangan yung system natin duplicable. Kaya, pagka mayroon ako nagsashallow na downline, as is pa din talaga yung ginagamit ko step by step. Pero pag ako personal nagpe-present na lang, wala akong downline na nakashadow sa akin, or I'm not presenting to my downline, of course, I could somehow, tweak it. Tagal na rin naman tayo sa Yuzana, no? And very important to friends, no to blurred images, etc. O, di ba? Lalo na pag yung guest mo visual. Baka hindi na siya makafocus sa sinasabi mo kasi busy na siyang mag-critic sa slides mo. Diba? Okay? That could happen, right? Okay, so sabi nga, kano ka ba natin na training yon sa attraction marketing, no? Diba? Never post something that's blurry. Diba? Kailangan quality, high quality, no? Okay, so last is sa ingredients natin. Ano ulit yung first ingredient natin? Sige nga, let's just see kung kung nagsusulat kayo dyan. Ano first ingredient? Yung second, hindi ko oh, Coach Melanie winner, content. Di ba? Second is visual design. Last is delivery. Okay? So, delivery. Guys, dito sa portion na to, maiintindihan ninyo the importance of always opening the camera. Okay na lagi naka-open yung camera niyo. Alright? Kasi bakit halimbawa kung ikaw yung downline, nagpe-present sa'yo sa upline. O, diba? Paano i-observe ni upline kung ano yung nagiging reaction ng guest mo kung naka-off yung camera niya? Paano niya ipapa-on yung camera ng guest mo kung ikaw mismo naka-off yung camera? Tama ba? Okay, so gawin po nating habit yan, lalong-lalo na sa presentation na lagi naka-on yung camera natin. Okay? So isa-isahin natin ito na mabilis. Okay, number 1 is confidence and conviction. Friends, confidence and conviction really matters. Okay lang kabahan ka, part yan. Pero huwag ka naman magpahalata, friend. Okay? Actually, not just in presentation, but also in public speaking. I attended a session sa Toastmaster, natatandaan ko anong sinabi niya. Don't apologize, okay, before your talk. Yung tipong, pasensya na kayo ha. Pasensya na kayo, kinakabahan kasi talaga ako eh. O, diba? May ganyan. O, diba? Pasensya ka na, first time po kasi mag-present eh. O, diba? Okay lang friends, kabahan, but don't make it obvious. Okay? And okay lang din magkamali. After all, hindi naman alam ng guest mo, alin yung tama. Tama, ikaw yung nag-demo drill check sa upline mo eh. Hindi niya alam kung magkakamali ka man. Natatandaan ko nung first time ko nag-present, grabe talaga yung upline ko na yun, no? Nagpunta kami ng SM Bikutan. Tapos akala ko ang guest ko, 2 lang. Apparently, 7 yung naging guest ko. Isang doctor, 3 nurses, lahat medical professional. So akala ko magbe-bridge lang ako. Alam mo ginawa niya, sinabak niya ako, nilaglag niya ako sa presentation. Ako yung pinag-present niya ng company and products. Nakakaloka. O, di ba? Pero kinaya ko ba? O, syempre kinabahan ako, pero kinaya naman. And after all, buhay pa din naman ako. Ito nga, nagsasalita pa ako sa harap ninyo, right? Okay. Katatanda ko, nag-present ako, nagkamali talaga ako na pagpalit yung coffee nun, tsaka proflavanol C. Kasi ba magkamukha itsura niya? O, di ba? Hindi naman nila naintindihan. Hindi naman nila what they call that? Hindi naman nila napansin. O, di ba? So, yon hindi yun malalaman ng guest mo kung tama or mali. Diretso mo lang. Parang in performing, sino dito mga dancers or singers or nagpe-perform on stage? O, naandaan ko dati nung nasa cheering squad pa ako ng UST, no? Si Coach Paul. O, di ba? Pag nagkamali ka ng dance step, diretso mo lang. Huwag mo ipahalata sa audience mo, nagkamali ka. Diretso lang. O, di ba? Our guests won't like to be part of someone's team na hindi sila sigurado sa ginagawa nila. Okay? Kaya don't stress yourself, na kailangan tama lahat and all. Okay lang yan, di ba? Importante, nag-i-improve ka. Okay, friends, be kind to yourself. Di ba? Okay, deserve mo yan. Okay? And next is, yan, engage with your audience.
Syempre ngayon, ito lang yung way of engaging to you guys, no? Pa-chat-chat tayo dyan, okay? Pero during the presentation, lalo na pag face-to-face, ang sarap, ang taas po kasi talaga ng batting average pag face-to-face yung presentation eh. Why? Natatapik-tapik mo yung guess mo pag medyo pinipikit-pikit na. Tama ba? Okay, ganun eh. Tapos na-observe mo talaga lahat ng non-verbal niya, gestures niya. Right? Okay? So engage. Kasi pag puro ikaw na lang yung nagsasalita during the presentation, friends, hindi mo alam ano nang tumatakbo sa isip nila. Right? Okay, example, paano mo gagawin na mag-engage sila, no? Yeah, well, if it's in Zoom, or even if face-to-face, ano, you could ask them questions like, nagtitake ka ba ng supplements? Are you currently taking any supplements of any brand? Okay? Pag sumagot siya ng oo, no? Oh, that's good. I'm happy that you're taking. Always compliment your guest. Wag kang lalaban. Okay? Ano ba, sinabi sa inong guest mo, no? Nagtitake ako ng supplements. Oh, that's nice. Ano tinitake mo? Sinabi niya, hindi ko na sabihin yung brand. O tapos sabi mo, ay, bakit yan? O, diba? Huwag kang makikipag-away sa guest mo, diba? Agree ka lang, compliment ka. Again, story, no? Short story. Nag-present ako sa Kalapan. Okay, face-to-face pa yun. Okay, tapos it's like around 40 siguro, 30 to 40 yung guest. Tapos nagtanong ako, are you guys taking any supplement right now? And then meron doon isa talaga, ang lakas talaga ng sagot niya. Yes, starts with M. Starts with M. And with number, yung kasunod, no? Diba? M, tapos do letters, tapos 3, diba? Alam niyo na yan, diba? Okay, naka-record tayo, no? Yun! So, alam mo, sabi ko, I'm happy that you're taking one. Ibig sabihin, you're really taking charge of your health. Okay? Never ever battle doon, ano? Tapos may nagtanong, how would you compare Usana with that brand? Ang tatandaan kong sagot ko doon, I cannot tell so much about the brand that you mentioned, but all I know is Usana are this. Pinakita ko yung ating Nutri-Search, di ba? Ibinonggang ABC ko si Dr. Myron Wentz. O di ba? ABC lang talaga and all. Guess what? After the end of the presentation, sino yung nag-pay in sa akin? Yung member nung M. Hindi ko nakalimutan yon. Nag-pay in siya sa akin on the spot. Tingin mo kung inaway ko siya, pay in yon? Hindi. O, diba? Nakakatuwa, no? So, yan. Engage them by asking questions, but be ready with their answers as well. Confident individuals communicate effectively. I agree. Okay? And next is, add humor if necessary. Loosen up, friend. O, diba? Ako kasi dati nagpa-present ako, friends, seldom niyo po ako nakikita ang nakasmile ng ganito. O, diba? Very stiff ako. Nakatandaan ko, pagka tinrain pa kami ni Mentor Reg, namumiti ako. Kasi hindi niya ako palangiti. Okay, alam niyo kung pag humingiti ako, nag-shake yung lips ko. O, alam niyo kung paano niya ako tinrain? Na, yung pleasant yung face. Do you have a pen now here? Ganyan ako, oo. Nalalakad ako, hawahin na. Lalakad ako sa bahay namin sa condo, ganyan ako. Para masana yung muscle ng lips ko kasi hindi talaga ako ganito before. Okay? So add humor if necessary because I was so stiff before. Relax lang. Okay? But of course, not too much not too much jokes. Kailangan alam mo kung saan ipapasok yung joke mo. Kasi pag sobrang naman dami ng joke mo, friends, baka hindi ka na seryosohin, right? Nung guest mo, no? May tamang timing din ang jokes. Right? Hindi puro jokes, okay? Pero it's good to, insert some if necessary. Lalo kapag napapansin mo yung guest mo, inaantok na. Okay? Or hindi na siya nakikinig. Alright? So next is, take a break to ask questions. Yes, I understand that we need to engage our guests. You're gonna be asking question. But be careful also. Baka parang nagiging question and answer portion na lang yung nangyayari. Tinadtad mo ng question, no, diba? So there's a balance as well, no? After answering one question, may another question ka na naman, may another question ka na naman, ano? Take a break to ask questions. Take a break in asking questions and also take a break to ask question. Okay, pag nakikita mo na parang hindi na engaging yung guest mo, no? Break it by asking question. Minsan nga, no, halimbawa, yung guest ko, papansin ko, hindi nakikinig. Ititigil ko yung presentation and I would ask personal questions sa kanya. Oh, by the way, kamusta nga palit nanay mo? I remember, I met your mom before, right? How is she now? Okay, hanggang bumalik lang siya ulit sa'yo.
And then I'll proceed again with the, going back, that's my favorite line. Going back. Oh, yan. Okay. Kinuha mo muna ulit yung attention niya. Okay? Hindi yung matapos mo lang yung presentation, wala naman naiintindihan yung guest mo. Wala naman siya sa'yo nung moment na yun. Tama ba? Okay, ask personal question and then, okay, going back. Basta babalik ka, ha? Baka natapos yung 3 hours, nagkwentuhan na lang kayo, friend, ha? Okay? Ibabalik mo pa rin sa presentation. Okay? Are you learning? Okay, and next is, yes, practice, practice, practice. Okay? Kaya very important, friends, yung demo drill check. Okay, kami rin lahat dumaan dyan sa demo drill check na yan. O, di ba, grabe, tandang-tanda ako yung demo drill check ko sa KFC, sa may, tech. Kasi ang work ko nga, very demanding. So, nagpupunta talaga ako ng office automatic after ng work. Makakarating ako doon mga 9 p.m. na, 8 p.m., ganyan. Alam niyo, anong oras na tapos yung demo drill check ko? Grabe, 2 a.m. Sa KFC. 2 a.m. Tapos pasok pa ako kinabukasan, di ba? Pero alam mo, nasa utak ko, grabe, inubusan ko na to ng 6 hours. Nakakainis pag hindi ko to i-apply. Right? 6 hours ang invest ko dyan eh. O, diba? Pero yung demo drill check, that will really make you what? Really, really assess your presentation and really improve. Again, constant practice makes what? Perfect? No. Excellence. Right? Okay. So, next is, where am I now? Okay. So, what if, o, diba? Okay naman yung delivery mo and all, no? Confident ka naman, everything and all. But there, friends, tandaan din natin na meron din tayong tinatawag na non-verbal behavior. First time niyo ba ito narinig? Grabe, sobrang importante nitong non-verbal behavior. Okay, umpisahan natin sa face. Facial expression. Okay, sino dito yung katulad ko dati, na pag may narinig akong sinabi ng kaharap ko, kitang-kita agad, hindi man ako magsalita ha, that I do not agree with what she's saying, pero kitang-kita sa mukha ko yung pagpalag. Punong-puno ako ng emosyon. Dito talaga ako kinurak ng bongga ni Mentor Reg, di ba? Sabi niya, kailangan daw ano lang ako. Ano yung tawag doon? Poker face. O, di ba? Kasi halimbawa may sinabi ako sa presentation tapos yung guest ko kinontra. Makikita talaga umiikot yung mata kong ganyan dati. Ganyan. Hindi ako nagsalita pero ganyan-ganyan, no? Di ba? Grabe. Puro-puro na emosyon. Very me, Kenneth. O, di ba? Okay, friends. Be poker face, o, di ba? Kailangan hindi nila, kahit naiinis ako sa sinasabi ng guest ko, kahit di ako sumasang-ayon, okay, ganyan lang, o, di ba? Correct yan, Coach Ro Jonathan, di ba? Ayan, yung facial expression, punong-puno ko ng expression dati. Yan. Second is posture. Friends, very important to. Sino dito yung ganito maupo? Kaya na po niyo pa po kausap, pero never pa ako sumandal. Alam niyo kung anong tawag dyan? Sige nga sa mga classic dito. Anong tawag sa upong yan? Pakitype nga. Nonchalant to na, Coach Melanie. Anong tawag sa upo na yon? Yung di nakasandal. Okay? Ay, noko, grabe. Balik natin yan. Wala nakakaalam. Diamond seat. Meron pa. Meron bang tawag? Upong ano? Upong payaman. Yun, galing. O, di ba? Upong payaman. Sa mga downlines na may dalang guest, utang na loob. Okay? Kayo yung gagayahin ng guest ninyo. Okay? Kasi pagka nakaupong payaman kang ganyan, you're always ready. I mean, it all comes with posture as well. Even sa inviting, try mo mag-invite na nakahiga. May invite ka ba? Wala. Okay? Pero mag-invite ka na nakaupo ka, na talagang, ako dito sa working table ko, pag dito talaga ako nag-invite, may na-invite ako. Pero pag doon ako nag-invite sa sofa na nakasalampak lang kung ganyan, wala talaga ako ma-invite. Okay, ganun din sa presentation. Diba? So yan, maimportante yung posture at lalo na pag sa Zoom. Lalo na pag sa Zoom, friends, utang na loob. Sa mga downlines na may dala ng guest, huwag ka naman humiga, please. Diba? Huwag ka humiga. Kasi magugulat ka, guest mo nakahiga din. Okay, so help your upline. Tulungan natin si upline kasi grabe halos lumabas na yung litid ng upline mo mag-present, no? Pero hirap na hirap kunin yung attention ng guest mo. Kasi ikaw, nakaslouch kang ganyan. Nagpe-present si upline pag ganyan-ganyan ka lang, no? Kaloka. O, diba? So, yan. Posture. Okay? Maraming ba kayo natututunan? Okay? Nag-enjoy ako. Nag-enjoy. Grabe, naalala ko itong mga to. Nakakatuwa, no? Very classic and, back to basic talaga. Next is gestures. Okay? Yung mga tamang kumpas lang ng kamay. Okay? Alala ko talaga may downline ako dati. Tinuruan ako mag-present.
Grabe, para siya nasa declamation. Bawat salita, may ganun-ganun. Halos masaktan na niya yung guest niya, face to face no? Okay, tamang hampas lang ng kamay. And yes, lalo pag sa Zoom, this is the perfect yan. Yung dapat kita yung kamay mo. Okay? Kasi bakit? During the presentation, ang importante is para mag-leave ka ng impression na wala kang tinatago. Pag hindi nakikita ng guest mo yung kamay mo, parang may tinatago ka. Agree? Okay? So, yan dapat nakikita nila yung kamay mo. Pero syempre, yung tamang hampas lang. Tamang kumpas lang ng kamay. Okay? And syempre, very important, TikTok moves lang. Coach J, Mentor JP Okay. And syempre, kung ikaw yung may dala ng guest kay upline, iwasan po natin yung mga nakaganyan. Diba? Pakita ko ulit Kaganyan. O grabe, mas close ka pa sa guest mo. Mas close pa yung mindset mo sa guest mo, 'di ba? Ang goal nga natin sa guest natin, ipatanggal natin 'yan eh. Tama ba? And then syempre kahit hikab, antok na antok ka na, friend. Pigilin mong humikab. Kasi nakakahawa yan. 'Di ba? Sino dito yung nakakita ka lang ng humikab, hindi ka may naantok, hindi humikab ka na rin. Tama ba? Okay. So yan dapat na-observe natin yan sa mga guests natin. Kaya friends, anong tip ko po sa inyo? I-master nyo agad yung presentation. Why? Pag master mo ng presentation, kahit hindi ka tumitingin sa slide, yung mata mo nakafocus saan? Sa guest mo lagi. Okay? Kasi baka mamaya nakafocus ka sa presentation mo, wala na pala yung guest mo hindi nakikinig sa'yo. Tulog na. Diba? Hindi mo napansin. Diba? Okay. And yes, yung tinatawag nating paralinguistic. Yung pag sinabi nating paralinguistic, that's the aspects of spoken communication that do not involve words. Example, yung voice mo. Okay? Yung volume, we have to be careful in, observing yung volume natin. Okay? And not just the volume, Ayan, kinuwento ko to kay Joy during goal setting namin last Saturday. Ako kasi, ang nature ko, mabilis talaga ako magsalita. That's my nature. Okay? Pero may mga downlines akong mabagal magsalita. So magugulat sila, bakit bumabagal yung salita ko? Okay? Kasi ito, tandaan natin, bakit before the presentation, kailangan pagsalitain mo yung guest mo? Not just to connect part na yun. Pagsalitain mo yung guest mo, i-observe mo kung mabilis ba siyang magsalita. Kasi pag mabilis siya magsalita, okay, kailangan bilisan mo din magsalita. Why? Pag binagalan mo magsalita, maiinip yan. Tama ba? Pero kapag mabagal magsalita yung guest mo, you need to be intentional in adjusting din yung salita mo. Okay? Nabagalan mo din. Kasi kaya siya mabagal magsalita. Pinaprocess pa niya yung sa isip niya. Okay? Nandun ka na sa letter Z. Nandun pa lang siya sa letter L. Sayang naman, hindi rin niya na-capture. Okay? So, are you learning on that part? Okay? Kailangan mo-observe natin yon. Okay? And dapat alam din natin when to pause. Okay? Kung nanginginig ka ba or parang naiiyak yung boses mo, diba? You need to improve on that. Okay? And syempre, yung tone natin or pitch. Talagang by nature, friends, matinis yung boses ko dati. Ang sakit kaya sa tenga. Diba? Pagka salita ka ng 1 hour sa presentation, tapos ang tinis ng boses mo. Rapper lang makakaintindi sa mga rapper na ganyan, diba? Ang tinis ng boses ko dati. Kaya gustong-gusto ko nagpe-present dati pagka galing ako sa ubo. Kasi medyo husky yung boses ko. Kasi kahit ako, naiinis na ako sa tinis ng boses ko. Ayun. So until yun nga, kailangan aralin din how to really modulate your voice as well. Okay? Modulate your voice kung kinakailangan. Okay? So, I'm curious lang ako, masakit pa rin ba sa tenga yung boses ko? Be honest Okay? Or medyo okay naman? Nag-improve naman ba? Kasi dati talaga may tinis yung boses ko Ganon, okay? Nakakairita yun, diba? And syempre, pansinin din natin, observe din natin yung pitch. Lagi ba thank you, Coach Jenlyn. Okay. Lagi bang pataas? Pati ka pataas magsalita? Okay? Ganyan. Di ba? Grabe. Talaga ba, Coach? Does it really matter? Maniwala man kayo o hindi? Yes. It matters. Okay? But then again, thank you, Coach Lee. Pleasant daw sa ears. Okay? So, ayan. Again, it takes time, bago natin ma-improve yan. Okay? But of course, ang importante is nag-decide ka na. Okay? Now na alam mo na to, it's about time to apply it. Okay? Now, we're almost finished. Okay? What if, Coach, na-observe ko naman ang aking content, okay naman yung aking visuals, walang blurry images, and then, yan yung delivery ko, na-improve ko naman. So, ibig sabihin yan, Coach, on the spot na yung guest ko.
Actually, ganito yan. If maganda yung content mo, yung visuals mo and delivery mo, of course, malaking factor yun. Pero tandaan din natin, guys, madami ding factors na kasama pa dyan, ha? Okay? Hindi lang yung delivery mo ng presentation and all. Kasama din syempre dyan yung quality ng prospect. Okay? And other factors like what? Like this. Okay? Number one is lack of initial rapport. Okay? So sa totoo lang, medyo challenge talaga pag cold market yung guest mo. Okay? Kasi somehow hindi ka pa masyado makapag-establish ng rapport. Not unlike yung mga talagang kakilala mo na and all. I mean, in as much as you can really establish rapport, do it. Okay? Kasi ang laking factor na it's really about 30% ng presentation mo, may establish mo ng maayos kapag may maayos kayong rapport ng guest mo. Okay? And syempre, observe din natin, are you overconfident? Masama din naman yung underconfident. Okay? Di ba nga sabi ko kanina sa presentation, sa delivery, huwag ka mag-apologize ha. Pasensya ka na, hindi ako prepared eh. O, diba? Sorry, kinakabahan talaga ako. Yan, yung mga ganyan. Wag ganon. Wag natin iparamdam. Normal kabahan. Actually, bago po ako mag-training sa inyo, kinakabahan ako. Pero sana hindi ko napahalata sa inyo. Nahalata ba na kinakabahan ako? Hindi, thank you, Coach Catherine. Laki ng iling niya, o, diba? Okay. Kinakabahan ako, o, diba? Pero yon, kailangan na nakikita ng guest natin na I want to be part of this team na alam niya yung ginagawa niya. Tama ba? And kaya po tayo nag-umpisa sa mindset kasi very important na hindi natin na-adapt yung wrong mindset. Okay? And in everything that we do, very important ang preparation. Okay? So malaking factor na hindi nagpe-pay-in yung guest kasi kulang ka sa preparation. Ano yung mga kailangan mong i-prepare? Ilista ko na lang, hindi ko nakasulat sa slide. O meron ka bang price list? O di ba? After ng presentation, nag-ask na agad ng price list, hindi ka ready. Minessage mo pa si upline. O di ba? During that time pala, after ng presentation, nagda-drive na si upline. O paano ka pa mabibigyan ng price list? O di ba? Wala kang notice search. Di ba? Alright, may tanong siya na hindi ka prepare sagutin. Okay? Kaya yung mga ilan lang yan sa mga tools na dapat ready ka. And syempre, yan, intellectual orientation, inability to use silence. Oo, kailangan din po yan sa presentation, yung inability to use silence. Okay, yung pag may tinanong ka na very impactful, mag-pause ka in a while. Hayaan mong ma-process niya. Hayaan mong namnamin niya yung tanong mo. And then ma-realize niya, oo, ano? Ang tagal ko na nga nag-work, no? Okay? Hanggang kailan pa lang ako talaga mag-work? May backup plan nga ba talaga ako? Okay? Yes. Pero guys, yung silence hindi super tagal ha. Okay? Baka nakatulog na yung guest mo. Okay? And very important, okay? Maintain your energy. Okay? Kung ano yung energy mo from the start of the presentation, guys, dapat i-sustain yan hanggang closing. Okay? Hindi yung energy mo mula dito sa presentation ng taas, tinodo mo. Okay? Pagdating ng compensation plan, wala na, bagsak ka na. Diba? So sustain natin yung energy. And of course, be prepared when you need the na mag-add ng, ng humor, ng joke and all. Para ma-feel din naman ng guest mo na hindi tawag dito, hindi scripted lahat, diba? Though we understand galing talaga ng mga mentors natin, yung mga presentation natin, friends. Sa mga bago dito, Joy magde-demo deal check tayo, huwag kang mag-alala, may mga script yan. Di ba ang galing? Palakpakan naman natin yung mga mentors natin. Ang winner talaga ng mga coaches natin. Nakalatag na sa atin lahat. Gagamitin na lang. Okay? And last part ng ating training for today, of course, we have the ingredients already. Okay? Pag-usapan naman natin ano yung mga parts ng presentation. Okay? So, syempre, meron tayong mga tinatawag na opening, yan. Body, yung body natin, kompleto yan, company, products, compensation plan, and closing. Okay? Yun, pagtatanungin ko kayo, magkakaiba man tayo, friends, ng sagot dito, walang tama or mali. Curious lang ako malaman at your end. Tingin ninyo sa tatlo na yan, sa opening, body, and closing. Alin yung para sa inyo, pinaka-importante? Okay nga, type nyo dyan. Body, sabi ni Coach Shams. Okay? Opening, Coach Mirazol. Joanna, closing si Jenny Lynn. Okay, opening. Okay, wala pong tama o mali ha. Okay, tama po lahat yan. Okay, but for me, personally, opening is the most important for me. Okay? Kasi, kaya very important na, yan, alam to ng mga downlines ko, I'm very makulit asking for the form. Okay? Kasi gusto ko, connected sa akin yung guest bago ko ibagsak yung body, yung presentation.
Okay? Connected ako dun sa guest. Okay? So, kaya yung opening ko, I have different opening eh. Depende sa guest ko. May mga, kaya minsan yung guest, yung downline ko, Coach, ngayon ko lang narinig yung opening mo na yan. First time daw niya nadinig yung opening ko about yung nangyari sa nanay ko sa ospital. O, diba? Bakit ko naman ibabagsak? Yung guest ko, gens. Parang, tawag dito, hindi naman makaka-relate. Diba? So first time daw niya narinig yung pagiging yung naging challenges ko na bilang OFW wife. Hindi naman makaka-relate yung guest ko para sabihin ko yun. Nagigets nyo? Okay? Kaya kailangan marami ka nakaprepare na opening na pwedeng makarelate yung guest mo. Relevant. Okay? And syempre, second, body. Okay, let's go to the body, no? Friends, I won't be presenting to you, yung body, yung presentation. Why? Okay? I know we're coming from different team. Okay? I mean, different lines, we're all intensity, no? Galing tayo sa iba't ibang lines. And posible may iba't iba tayong ginagamit na presentation slides. Okay? Kung naman yung pinapagamit sa inyo ng apply ninyo, use it. Okay? Importante lang na alam nyo na sa presentation, ipe-present nyo tong tatlong to. Okay? Alam nyo dati, no? Ma-segue ko lang. Lahat ng pay-in ko, puro product user. Oo. Kasi ayoko i-present yung compensation plan. Di ba, Mentor Reg? Ang lupit ko kaya mag-present ng company niya ka-products. Kaya dami kong pay-in, pero puro users. Pagdating sa training, wala akong downline na kasama. O, di ba? Pero sila lahat, okay? Ayoko pinapresent yung compensation plan. Why? Kasi hindi pa pala ako convinced sa business. Mako-convince ka lang i-present yung business kapag ikaw mismo naniniwala ka sa negosyo mo. Okay? Kaya isisingit ko yon 10 minutes lang po mag-present ang compensation plan, iniiwasan ko yan. Okay? Pero ngayon, friends, alam to ni na Joy. Si Joy nag-approach sa akin, self-invite yan, because gusto nilang mag-lose ng weight. Pero during the presentation, kahit alam kong user yan, pinarasend ko pa rin ng compensation plan. You know what? After the presentation, alam mo sabi sa akin ni Joy, alam mo bang matagal na ako nag-aanap ng source ng passive income? Boom! O, diba? So, nag-goal setting kami nung Sabado. Paano kung inilak mo na sa utak mo no hindi? Product lang to. But of course, ask permission. I ask her, okay lang ba? For the next 15 minutes, i-present ko rin sa inyo how to do the business. Para while you're using the product, may idea ka na how you could also do the business in the future. Kasi ako, nag-start lang din naman ako doon. Okay lang ba yon? Okay, hingi ka ng permiso hindi yung dire-diretso ka. Sabi nga niya, gusto lang niyang pumayat eh. Tama ba? And yes, syempre yung closing. Dito sa closing, you need to understand that you ask the right question. Okay? Yung tanong na malilid mo siya into pay in, into sign up. Kasi diyan lalabas yung mga concerns nila na pwede mong i-handle. You cannot handle something that you do not know. Okay? I-assume mo lang, hindi kasi lagi itong kapos sa pera, kaya dito magpe-pay in kasi feeling ko talaga kapos to sa pera. Sino dito yung nag-pay in na may available ka talagang pera that time? Mostly, 80% na nag-join sa Usana, ginawan lang din ng paraan, tama? Okay? So, paano nila nagawa ng paraan? Dahil yung presenter alam magtanong ng tamang question. O, di ako nakabili ng jacket. Yes, si Joy. Sale po kasi dito ngayon sa Italy. O, di ba? Mga 50%. Bibili siya dapat ng jacket. O, by the way, hindi lang po siya nag-pay in. Dalawa po silang pinresentan ko. Dalawa po silang nag-join. Okay. Alam niyo po ba kailan ko pinresentan si Joy? December 31, habang naghihintay ng putukan. O, di ba? Okay, thank you, Joy. Yan. So, yan sa closing, ask the right question, lead them how they could sign up. Okay? Papalitan natin ng pangarap yung jacket mo, Joy. Tama. Okay? And syempre, I really encourage everyone to really brave enough, okay, to live up or start working on the dream that you have been setting in your life ever since. Sino dito yung taon-taon na lang, every January, lagi kang nag-a-aspire, gusto mo na mabago yung buhay mo? Sino dito yung lagi na lang taon-taon tuwing January, yung dream board mo, gawa tayo ng gawa, no? Okay? Pero hindi natin makuha yung dulo, yung ginugol natin. Why? Because we are afraid to start. Okay? Tandaan mo, friend, every expert was once a beginner. Hindi po kami ganito magsalita before. Okay? Lahat tayo nag-start sa walang alam. Okay? Wala naman pong BS Usana. Wala naman pong subject na Usana nung college tayo. Tama ba? Pero hindi tayo gagaling if hindi natin uumpisahan.
Hindi mababago yung buhay natin kung wala tayong babaguhin sa mga desisyon natin sa buhay. Tama? Kahit araw-araw ka pang mag-attend ng training ko, of course, I would love to see your lovely faces. Okay? O kahit anong training pa yan ng team intensity, if hindi naman natin i-apply, wala din. Diba? Sabi nga, no, nabasa ko to sa librong binabasa ko kahapon na How to Win Friends and Influence People. Nabasa ko na yung dati, pero gusto ko ulit basahin ngayon. So kung hindi nyo pa nababasa yun, that's a very nice book, no? Sabi doon, the great aim of education is not knowledge, but action. Okay? But action. So, start working on that. Okay? And syempre, okay, very important yung heart natin. Check natin yung heart natin, friends, ha? If we are doing this with wrong intention, with the wrong heart, then hindi natin mabibigay din yung best natin. Okay, this has been one of my life verse, Colossians 3:23, verse 23 to 24. Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters, since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So, sa boss nga natin, sa mga senyora nga natin, friends, grabe yung effort natin to improve our output, right? Okay, lalo pa if alam natin we are doing it for God's glory, right? Lalo pang gagalingan mo yan. Diba? You're doing this not to please the people around you. You're doing this because you want to give your best for God's glory. Okay, so that ends my training for tonight. Thank you so much for being such a nice crowd. Ay, 54! Okay, thank you so much. Sobrang nag-enjoy ako makausap po kayo. And back to you, Coach Kathleen. So much, Coach Jen. So let's give a round of applause to Coach Jen. So grabe, ang daming tips, no? And of course, pa-type naman sa ating group chat. Diba? Na thank you so much, Coach Jen. And also, you can type, diba? Kung ano yung mga learnings nyo for tonight. Diba? So for me, grabe, dami ko talaga natutunan. Diba? And reminders, diba? And nakita ko lang talaga, we all started as a beginner. So, simulan lang talaga mag-present. Diba? Aralin lang mag-present, then practice, practice, practice. And di nga tayo gagaling, diba? Kapag di natin sinimulan. Ayan, paulanin po natin ng thank you so much, Coach Jen. And of course, to award our certificate of appreciation. Ayan. So let me share my screen to Coach Jen. So, to award certificate of appreciation, proudly present to Coach Jen Nunez for imparting valuable business lessons about how to present. Your generosity and impact will be cherished. Signed by Intensity Mentors. Ayan. So, Coach Jen, pwede pong ano, ayan. So, smile ka po, Coach Jen. Ayan. So, magpipick lang po ng pick. Ayan. So, smile, Coach Jen. 1, 2, 3, smile. Another one po, Coach Jen. 1, 2, 3. Ayan, smile po. So, stop share. Okay, so to close our training for tonight, diba? Let us hear from our very passionate leader here in USANA that really helps us. Diba? Is one of us here in the business. Multiple travel incentive qualifier, million peso achiever, our USANA's Ruby Director, Mentor Regine Malana. Hello, everybody. Good evening. Ayan, Coach Chessman, naririnig niyo naman ako ng maayos. Kasi ako ay nasa coffee shop. Ayan, so, well, syempre, palakpakan naman natin. Virtual cup, di ba? Clap, di ba? Kay Coach Jennifer Nunez. Mentor na ito eh. Mentor ng Europe to eh. Pagditig mo, no? The very leader na nag-aangat ng lahat. I must say, not just in intensity, but a lot of teams as well in Milan. So with that, we're very, very privileged to really learn from someone who was not just experienced firsthand how to build in the Philippines, but to really build as well no, sa ibang bansa and really practice and be able to be flexible when it comes to their presentation. Kasi diba, different culture eh. Different people, different culture. And the point that she's also be able to close deals in other countries, 'di ba? Even may mga Italian din siya nakakausap. That only means to prove how valuable na talaga yung skill set niya, 'di ba? How improved yung skill set niya when it comes to really presentation and closing deals. Alam mo, sobrang love ko yung skill set ng presentation, you know why? Pag yan talaga pinanggigilan mong matutunan, maraming skills na mati-check sa'yo. Closing deals,
Okay? Gaano ka kalupit mag-market? Gaano ka kalupit mag-negotiate? Di ba? Tipong isa lang yung sales centers na balak pero napa 500 points mo. Di ba? Parang negotiation skills yan eh. Product user lang siya pero na-convince mo na mag-build ng negosyo. That's also negotiation skills. Right? So, una, isang sales centers lang, nag-package siya, na-close mo yung deals. Right? So, it's not just about selling. It's already about closing deals. No? So, kaya kailangan mo siyang simulan talagang pag-aralan. Or else, hindi mo ma-checkan lahat ng halos pinaka-importanting skill set na meron dapat ng isang negosyante. Do you agree on that? Right? Nakita ko yung growth ni Coach Jenny. Personally, lahat ng tinuro niya, no, talagang na-prove niya yan. Yan, no? Talagang siya yun. Kasi dati, if I may share lang a bit of the story of what she already told you, lagi may guest yan. Tataka talaga ako. Yung guest niya, hindi niya inakit sa office. Nandun lang sa may baba. Okay? Yung Mary Grace ngayon, nandun lang lagi yung guest niya. Doon lang yung direct, chika-chika niya. Pag dumadaan ako sa paligid, ang saya-saya nila nagkakwentuhan, ganyan. Pagkatapos ng presentation, pay in 200 points. Pero pagka pay in, never yung madala sa NDO talaga. Magtataka kami, nasa pay nito? May pay nito this week pero parang wala tayong na-NDO. Diba? So sabi ko doon sa apply niya, check yung, wait, may request ako sa'yo. Pwede mo bang check yung presentation ni Coach Jenny? I have a feeling, kasi alam ko pangarap niyan mag-doktor eh. So I have a feeling talaga na company products ang talaga yung pinaka very passionate siya mag-present. So, yun yung assignment ko sa apply niya. The following week, nagbalita sa akin yung apply niya. Sabi niya, no, mentor, tama ka. 10 minutes lang nagko-complex Jenny. Di ba? So, alita tweak lang ng time na yun, di ba? And I remember, I invited her. Do you still remember that, Jenny? I invited her in Mary Grace in Greenbelt. Diba? And we spent 45 minutes and I taught her how to close deals. Sayang eh. Diba? Sobrang sayang yung mga napresentan na niya na gusto niya lang mag-share ng products, hindi niya na-close yung deals. Alam mo yung 45 minutes, tinuruan ko siya paano tumawag. And guess what? She was able to close 1,500 points of 3 pay-ins na tigpa 500 in just 45 minutes. Simula nun, na-addict na siya. Ayaw na niya pag hindi 500 points. Diba? At saka simula nun, nakita ko sa kanya na naging very, very passionate na siya when it comes to sharing talaga the business. So it really all starts with you, number one, papayin mo yung sarili mo. Kasi ganun yung ginawa ko, in a way sa kanya, nag-join siya ng Usana, pero hindi pa siya pay-in talaga sa business. So, pinapayin ko talaga siya kung ano bang meron talaga sa Usana. Pag nakita mo talaga yung beauty talaga ng business, ikaw mismo, di ba? You'd actually feel selfish. Kapag hindi mo, hindi mo in-offer sa kanila yung the best of the best when it comes to, offerings ng Usana. You know why? I always share this. Yung Usana, pwede naman talagang i-distribute yan. Pwedeng i-distribute yan sa mga Mercury Drug, sa mga Watsons, sa mga normal pharmacy and pipeline na normal na ginagawa ng mga pharmaceutical. Pwede. But this is what I love about Dr. Wen's choosing to use the pipeline of network marketing. Why? Una sa lahat, pag nilagay sa pharmacy, okay, ang Usana, lahat ng nabibili ng gamot doon, nasa 200-300% ang patong. So I want you to imagine, magkano yung Cell Essentials pag nilagay sa Mercury? Ang Cell Essentials, ang value niyan 10,000. 10,000 pesos. Imagine niyo. Yun talaga siya mabibili. So, not all people will really be able to enjoy the wonders of the product. Second is, sino dito yung, di ba, yung ginagawa mo yung negosyo ng Usana, dahil ginagawa mo yung negosyo ng Usana, hindi mo pa man na-feel yung income na excess talaga at sobra-sobra. But yung income mo sa Usana kahit pa paano, nagkakaroon ka ng free Cell Essentials. Diba? Lalo ngayon may growth bonus ngayon. Diba? Yung sa growth bonus pa lang, parang may pambili ka na ng vitamins. So that itself, you'll also be able to kind of afford eventually a lifetime usage of product. And that's the actually goal. Diba? Sabi ko nga, ako nga, kung di man ako mag-Usana, imposible magpalit ako ng ibang vitamins. Diba? Kung di man ako mag-Usana,
magtitik pa rin ako ng vitamins ng Luzana eh. Why? Kasi alam ko it's really the best. So, ba't ko ginagawa yung negosyo? Para free yung vitamins ko and ng family. Right? I have a lola at the age of 85 years old. Lagi ko namin niloloko yun. Kasi ang ganda-ganda ng lola ko. Di ba? At hindi nagde-derma yan. Simple lang yun nasa probinsya. Maganda talaga siya. Pag nakita niyo siya in person, maganda siya. No? Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, Nay, gusto mo pa bang umabot ng 100 years? Sabi niya, ayoko na. Joke siya. Kasi ma-joke yun. Ayoko na. Baka ano, tapak-tapakan nyo na lang ako dyan. Ganyan. Grabe ka naman. Di ba? Parang ano naman yan. Very love naman namin siya. No? Ayun pa naman, wag 100 years na. O sige pala, tigil ko na yung Yusana mo. Hindi ka na namin bigyan. Hindi ka naabot ng 100 years. Sabi niya, oh, hindi pa kayo ganyan ako. O, diba? So, bakit love na love niya talaga yung Yusana. Talagang alam mo yung pag naubusan siya, may 10 missed call ka. Ganong level, no? Hindi pwedeng wala siyang vitamins. Kaya like ko sinasabi sa kanya, Nay, alam mo, ganda-ganda mo. At the same time, lakas mo. Alam mo kung hindi kita pinatake ng Yusana 10 years ago, sa tingin mo, ganyan kakalakas. Sabi niya, definitely daw hindi. So that itself, di ba, yung quality of life, family, di ba, of health talaga, grabe ning nabibigay talaga sa atin ng Yusana. No? So this is an opportunity for me worth sharing. This is an opportunity where, I was listening early in the morning with Tony Robbins and I was reminded again with the things I learned when I attended this seminar. Sobrang na-remind talaga ako. So sabi doon, there are 6 human needs na meron ng tao. One is variety. Diba? Variety on uncertainty. Yung the need na nag-iiba yung routine. May different adventures. Yung isa is the need for certainty. Yung isang bagay na sure ka. No? Pag hindi ka sure, parang, alam mo yung kinakabahan ka. Next is the need for love and connection. The need for contribution. Diba? And I forgot the other needs. No? But there are 6. No? I-google nyo na lang yung mga yan. But definitely, when I was reminded, and I look at what I do in that, sabi ko, kaya ako tumagal din talaga siguro ng 12 years sa negosyo. Because lahat ng mga needs na yun, nabibigay ng Yusana. Right? Number 1, ang tao kasi hindi ka talaga tatagal kapag wala kang love and connection sa ginagawa. And being with you guys, being with my friends in the business, my mentees and mentors in the business, I truly feel the love and connection. Diba? Kasi kung walang Yusana, introvert lang ako, may sarili akong mundo sa buhay. Okay, ayoko ng tao. But that itself would not make me feel fulfilled kasi wala yung love and connection. Do I feel that I contribute something to society? Yes, right, in Yusana. Just imagine all the people that's, giving service here. For those people na uma-attend lang, just so you know, the people that really creates these programs, this online session, these are unpaid volunteers and leaders that, they really take their time to plan. No? They really take si Coach Jenny nyo, hindi lang siya trainer ngayon. Yan ang planner ng online din. Di ba? Kasama nila Coach Lois. Di ba? Nila mentorship yan. And everyone else is really serving our community in Yusana. So there's the sense of contribution. Sense of variety, uncertainty in Yusana. Yes. Bakit? Alam mo yung araw-araw kinakabahan ka pag may guest ka. Di ba? Parang may guest ako. Di ba? Parang, ako nga, nag-deep breathing pa ako bago humarap sa inyo. Tagal-tagal ko nang kumakausap ng tao. But the feeling na parang, di ba? That itself is variety, feeling of variety. And yung certainty, ito talaga, ay yung sure ka. Alam mo yung feeling na sure ka. Sa Yusana ba? Sure ba ako? Nakikita ko ng pera. Yes, bakit? Marami nang kumita. Tama? And also, pag na-feel mo yung certainty niyan sa presentation pa lang, sabi ko sa'yo, wala pa yung guest. Kapag 100% na talagang certain ka na mapapapiin mo talaga siya. So it's all in the mindset. Kaya, kapag may nakikil akong konting doubt, bago ko marap sa akin, pinapapiin ko talaga yung sarili ko. So yun yung goal ninyo. Today, okay, and tomorrow, and every day when we wake up, our goal is to make sure na tayo mismo, nagpipiin tayo sa ginagawa natin. That's the goal. Because again, we cannot sell something we haven't bought ourselves completely. Diba? Sipin mo, may nakaharap kang tao. Yung tao uncertain siya sa gusto niya sa buhay. Tama?
Tapos ikaw humarap ka, certain ka, alam mo yung gusto mo sa buhay. Guess what? Pag nagkausap kayong dalawa, guess what? Ito talaga mai-influence mo. Now, I want you to imagine, humarap, ito, uncertain to sa buhay. What an opportunity to give direction and purpose and opportunity to a person who's kind of lost. Right? Pero humarap kang uncertain. Right? So ito parang 50-50, hindi sure. Sayang, it would be a missed opportunity, right? O, paano kung ito? Certain tong taong to. Oh, yung mga certain na tao, very, very quality as well. Uncertain ka. O, pag humarap kayo, tingin mo? Hindi. Guess what? Kung may opportunity pa tong dala, o, diba? Ikaw pa yung na-convince niya. Baliktad. You get it? So, very important na ikaw mismo gusto mo, alam mo, di ba, yung ginagawa. Now, how do we do that? It's the story that we keep on telling ourselves. That's the thing talaga. Ano yung dapat story and meaning na sinasabi mo sarili mo, paulit-ulit. In every day of our lives, we have to tell ourselves stories that serves us, not sabotage us. And mind you, no, kahit alam ko na yan, nare-remind pa rin talaga ako. Kasi parang na-realize ko for the last year, nakaloop yung brain ko for a certain story that is sabotaging me personally in my mental health. And I cannot do anything about that story that I keep on telling myself. Right? So when I got reminded, no, this is what the story I need to tell myself now. Right? Ito na dapat yung iniisip ko. Yung mga bagay na within my control. So it all starts with, how would you like your journey in Usana? See? Diba? And let's share this business to, and the products that we have to a lot of people. Kasi, ano siya no? How should I say this? Sige. Can I share something sa inyo? Okay. The world right now, ano ba yung malaking need when it comes to health? Yan. Sige, before I end. Diba? Ano ba yung malaking need ngayon when it comes to health? So when it comes to health and wellness, ito yung napansin ko, dalawa. Type agree if you also agree. Okay? One is aesthetic. Tama? Pag sinabi mo, itong vitamin C na to, pangpalakas ng immune system versus itong vitamin C to pampaganda. Walaan nyo, saan sila mas bibili? Pampalakas ng immune system o pampaganda? Pampaganda. Diba? So talaga mga tao is really into aesthetic. Second is when it comes to what? When it comes to mental health. Right? Yan yung, may need na talaga yung society for that. But just imagine, what I love about Usana. O sige, nakaganda ba yung products natin? Sobra. Sabi ko sa inyo, okay, essentials pala nakakaganda na ng skin. Tama? Yung mga kilala ko nga nasa menopausal stage. Pag nagsa-essentials, kitang-kita mo talaga yung pag-glow ng skin. Diba, essentials? Pretty much marami kayong kilala na nagugulat na tayo. Pag nagugulat na tayo, mag-Hepasil tsaka Propsy. Para mag-100 times yung effect ng glutathione. Right? Mental health, that you have Pupa Prime. Imagine if Pupa Prime and Pro-Count is the best talaga in the market, I must say. Alam niyo, naglabas ngayon ng Newsweek, if you're familiar with that magazine and news in the US, was 50% of women in the United States are taking SSRI or antidepressant medicine. In Newsweek, diba, there's a study, can you Google it? They found out this study that all they've been taking are really just placebo of like sugar. Pag titignan mo, ganun yung effect nila, namblang yung emotion nila. And decades na iti-take yung mga tao. Di ba? Pero imagine mo, with Copa Prime, I want you to research yung effect ng book. They underwent a double placebo side test, something like that. Kung gano'ng kalupit yan when it comes to brain performance. Pati yung pro-calm natin. Pangpaayos ng mood. Na-prove ko na yan. Kung may kilala kayo magagalitin, proven talaga yan. Alam niyo, may kaibigan ako, laging galit yun. Laging galit. Pag nakatabi ko yun, may pagka-clumsy pa naman ako. Sabi ko sa'yo, pag nadumihan ako, galit na siya.
Kaya nahulog ko yung baso, galit na siya. Oh. Pero pag siya nahulog yung baso, hindi naman ako nagagalit. Sabi ko sa'yo, pinatake ko ng ng Procalm. Ay, 2 Procalm. Nagulat ako eh. Nabasag ko yung baso, hindi man lang nagalit. Di ba? Nadumihan ako, hindi nagalit. So, effective to Procalm na to. Share that. That's even value. It's also very good. Could really help a lot of us in the stage of mental health challenge. Okay, so medyo nag-unstable lang yung net ko, but I hope you guys will be able to catch that. So, there's a need for that, and we are in the position of health. Of course, marami pang factors sa mental health. And just please think of it. That guru for me as to share the opportunity and worldwide, not just in the Philippines, but worldwide. Now, if you're someone, okay, so I'd like to end this. If you're someone, diba, you are honest and true. Reg, talagang alam mo, medyo shakeable talaga yung belief ko ngayon eh. Diba? May ganun ka excel. Well, attend ka ng training sa Wednesday. Sakto. Kasi yung training nun, unshakable belief. Di ba? May mentor, Lichelle Yambao. Di ba? So talaga yung perfect person mag-share sa atin yan. Bakit? She has really proven what belief can really provide for us. Grabe talaga yung napuraano sa kanila. Naibigay talaga ng lifestyle ng isa. Pag napupunta nga ako sa bahay nila, napapatingin ako doon sa chandelier nila. Sabi ko, grabe, worth it talaga yung Yusana. Diba? Chandelier pa lang yun. No? Diba? Hindi pa natin nakita yung bank account nila. Diba? Lahat ng meron at sa-provide sa kanila ng Yusana. Pag tinatanong ko siya, magkano ginagastos mo sa coach ni Miggy sa sa tennis? 50,000 daw ang month. Wow! Coach pa lang yan. Pagko-coach pa lang ng tennis ng anak. Diba? Lahat yun paid by Yusana. Kasi gusto ng diba? Ito na halos ng manager sa bangko yun, di ba? So, pero yung pang-coaching sa anak, no? So, these are the things that awaits us in the future. Okay, kailangan lang talaga natin i-work hard at maniwala. Ulitin ko ha, maniwala tayo sa future na gusto natin, mangyayari siya. Pag di tayo naniwala, hindi siya mangyayari. Alright, so that's it for me. And Siya yan, Mentor Jean Malana. Grabe, no? Di ba? Closing. Ayun, may another training na naman din tayo ulit, di ba? So, thank you so much, Coach Regine. And also, thank you so much, Coach Zen, okay? And of course, syempre, mag-take muna tayo ng group photo. Ayan, thank you so much, Mentor Regine. Ayan. Open po tayo ng cam. Let's all open our cam. Ayan, pa-open na po. Pwede na. Ayan, so ready? Count 1, 2, 3. Ayan, madami mo tayong 1, 2, 3, smile! Smile lang. Okay, di nyo alam kung nasa kayo. Okay, another one. 1, 2, 3. Ayan. Second. Ayan, 1, 2, 3, smile! Yan. Yan. Thank you so much, everyone. And of course, ayan, so huwag mo nang aalis. Diba? So we have our announcement. Okay, let me share my screen for the announcement po. Share my screen. So for our announcement, yan, I think kita, ayan. For our announcement, of course, syempre sabi na kanina ng Mentor Regine, 10% growth bonus. So, maximize po natin lahat ito. So, hindi lang to pang ngayong month, di ba, or next month. So, whole year ito, 10% growth bonus. You can ask your coaches, your mentors, di ba, para sa mechanics po nito. Pero, grabe, di ba? Sino na mga naka-experience dito ng 10% growth bonus? Ako, marami na dyan, di ba? Intensity, marami na, di ba? You can ask your coach and mentors for the mechanics. And of course, this coming January 17, Friday, we have our Entrepreneurs Masterclass. So, kung last year, di ba, yung PUPS Academy, so ito yung new name, di ba, Entrepreneurs Masterclass. So, sa lahat, for the last quarter, last year, di ba, yung mga nakatanggap ng invitation na nakahit ng PUPS and PUPS Creator. So, I think may mga binigay na invitation.
Diba? So for that session, we have Mentor Tina Rodil, Mentor Gemar D. Vinagracia, Mentor Raj, and Coach Ada, diba? For the speaker. So that's January 17, Friday at Marquez Events Place sa BGC. Diba? Registration starts at 4 p.m. Program starts at 5 p.m. And of course, diba? Sino dito yung track sa kanilang Maldives Leadership Summit. Diba? So, travel dates natin meron na May 12 to 15, 2025. Diba? And next one is, of course, diba? Ito pang who year din talaga na i-workout natin. Travel incentive to, diba? Asia Pacific Growth to Dubai. Diba? Meron na tayong pa-teaser yan. Last week, diba? Yung mga nakapunta nung Wednesday, diba? Nakaano tayo, outfit, napan Dubai. And of course, we have our schedule sa lahat ng pupunta sa Singapore. Sino dito? Ayan, taas ang kamay. O, diba, type? Sino mga pupunta ng Singapore? So, we have already our schedule. February 14 to 16, 2025. Ay, diba, ang dami natin. Diba, intensity. So, we have our schedule, Empowering You Regional Convention. Diba, at Singapore, Marina Bay Sands. And next is, of course, diba, ang goal. Diba, ang goal ng buong, di ba? Yung sana for the whole year is Grand Slam. So this is our, kung paano ma-hit, di ba? Yung ating Grand Slam for this year. And you can ask also your coaches and mentors for this one. And next one is, syempre, excited tayo for Wednesday, di ba? Sino dito yung, di ba? Punta tayo dito sa Wednesday because our Belief series is our every Wednesday, di ba? NDO series, Unshakable Belief by Mentor Luchelle Yambao. So, January 15. So, hindi na po tayo sa 24th floor, ah. Diba? Sa 9th floor na po tayo, everyone. Sa big room. Diba? 7:30 p.m. So, lahat po, diba? Punta tayo dito. And for the next, ayan. So, actually, that's all our announcement. Diba? And let us put ourselves, everyone, to the most holy presence of God. Heavenly Father, we praise you, we honor you, and we glorify you. Thank you so much for the wisdom of our speaker, Coach Jen Nunez and Mentor Regine Malana. And we pray that you will continue to use their to bless other people with their wisdom and expertise. We lift up to you our leaders. Bless them as they guide us also in our business. We lift up to you our activities for the week and help us bring the success mindset that we learned today to reach more people and help people in their health and finances through the USANA opportunity. In Jesus' name we pray, amen. And thank you, everyone, and God bless. Thank you. Thank you, everyone. Thank you, Coach Catherine.